Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jess Gabe ng CRC Calamba Daughter Church na inyong makakasama ngayong umagang ito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Ang araw-araw na pagbubulay-bulay natin ng salita ng Diyos. Ang ating pong paksa ngayong umagang ito ay part pa rin ng ating Deuteronomy series. At ang title po nito ay Israel's Proclamation. At ito po ay matatagpuan sa Deuteronomy chapter 26 verse 17. Ngunit bago po tayo magsimula, ay samahan niyo po muna ako sa isang panalangin. Manalangin tayo. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa panibagong buhay at pag-asa na ipinagkaloob ninyo sa amin. Maraming salamat din po sa maagang biyaya na ipinagkaloob ninyo sa amin na makaririnig kami ng inyong mga salita sa pamamagitan ng programang ito. Dalangin po namin na buksan niyo po ang aming mga puso at isipan upang maunawaan po namin ang nais niyong iparating sa amin ngayong umagang ito. Mapagbulay-bulayan at ma-apply namin ito sa aming mga buhay. Ito po ang aming pagsamot panalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Basahin natin ang Deuteronomy chapter 26 verse 17. Ipinahayag mo ngayon na ang Panginoon ay iyong Diyos, na ikaw ay lalakad sa kanyang mga daan at iingatan ang kanyang mga palatuntunan at kanyang mga utos at kanyang mga kahatulan at iyong pakikinggan ang kanyang tinig. Purihin ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Ang ating magiging tema natin sa ating pag-aaralan ngayong umagang ito ay commitment to God as our Lord and King. So many people say that they believe in God, but not everyone truly commits to Him. In Deuteronomy chapter 26 verse 17, we see a declaration of commitment to the Lord, recognizing Him as God and choosing to obey Him fully. So, today, let us examine what it means to declare the Lord as our God and live according to His ways. Parang marriage ceremony po yan. When a couple commits to each other, they vow to stay faithful. Similarly, ganun din sa relationship natin kay Lord. God requires full commitment, not just in words, but in action. So, anong mga punto matututunan natin sa ating pag-aaralan ngayong umagang ito? Unang-una, number 1 point, recognize God as our Lord. Pagtanggap sa Diyos bilang Hari at Panginoon. Sinabi nga dito, ipinahahayag mo ngayon na ang Panginoon ay iyong Diyos. Ang pagtanggap sa Diyos bilang Panginoon ay nangangahulugan ng pagsuko ng ating buhay sa Kanya. Diba? Hindi sapat ang kilalanin lamang Siya. Dapat nating sundin at mahalin Siya ng buong puso. Kaya nga sinabi sa Romans chapter 10 verse 9, kung ipahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na Siya'y binuhay ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Amen? Sinabi rin sa Joshua chapter 24 verse 15, ngunit tungkol sa akin at sa aking sambayan, maglilingkod kami sa Panginoon. Diba? Yun ang sinabi ni Joshua. So, parang isang sundalo na sumusumpa sa katapatan sa kanyang bansa. Dapat niyang sundin ang mga utos ng kanyang mga pinuno, ng kanyang mga leader, ng kanyang mga subordinates. Diba? Ganito rin ang sa ating pananampalataya. Ang ating pagsuko sa Diyos ay dapat makita sa pamamagitan ng ating pagsunod. Anong pangalawang punto? Walking in His ways. Paglakad sa kanyang daan. Ikaw ay lalakad sa kanyang mga daan. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang tungkol sa paniniwala, kundi sa pagsunod sa pamumuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Dapat nating itakwil ang mga maling gawain at lumakad tayo sa kabanalan dahil ang ating Diyos ay banal. Amen? Kaya nga sinabi sa Psalm 119 verse 1-5, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Sinabi rin sa 1 John chapter 2 verse 6, ang nagsasabi siya ay nananatili sa Kanya ay dapat ning lumakad gaya ng paglakad ni Kristo. Amen? Kaya nga parang bata yan, yung bata na sumusunod sa yapak ng kanyang ama sa buwanginan ay isang magandang larawan ng pagsunod sa Diyos. Diba? Dapat nating sundan ang yapak ni Kristo sa araw-araw natin na buhay. Nang sa ganoon ay hindi tayo maliligaw ng landas. Amen? Pangatlong punto. Ano yung pangatlong punto? Obeying His commands. Pagsunod sa kanyang mga utos. Sabi nga dito, sa binasa pa nating verse, iingatan at ang kanyang mga palatuntunan, ang kanyang mga utos at ang kanyang kahatulan. Ang pagsunod sa Diyos ay patunay ng ating tunay na pananampalataya. Hindi ito pabigat, kundi ito'y pagpapala at proteksyon para sa atin. Hindi tayo nag-aalinlangan, hindi tayo nag-aalinlangan sumunod
sa kanyang utos. Kapag may utos siya, sunod agad. Walang pag-aalinlangan. Dapat ganun po tayong mga mananampalataya sa Diyos. Kaya nga, sinabi ng Panginoong Kristo sa John chapter 14 verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen? Sinabi rin sa James chapter 1 verse 22, ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ang inyong sarili. So, parang ano lang yan, parang yung sa traffic, yung batas trapiko, upang maiwasan ang aksidente, ganoon din ang utos ng Diyos upang gabayan tayo sa tamang landas. Dapat sumunod tayo sa traffic. Kung red light, hihinto tayo. Kung green light, dumiretso. Kasi kung hindi tayo susunod, mapapahamak tayo. So, ganoon din dapat tayo sa Diyos. Nang sa ganoon, hindi tayo maligaw ng landas. At pang-apat at ang panghuling punto, listening to His voice. Ang pakikinig sa tinig ng Diyos. Sabi nga sa pinakahuling line, at iyong pakinggan ang kanyang tinig. So, maraming tinig sa mundo ang naglalayo sa atin ng Diyos. Ngunit, dapat nating piliin na pakinggan ang kanyang tinig. Maraming bumubulong dyan. Kailangan yung tinig talaga na galing sa Diyos yung ating anuhin. Diba? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang pakikinig sa Diyos ay nangangailangan ng pusong handang sumunod. Kaya nga sinabi sa John chapter 10 verse 27, nakikinig sa aking tinig ang aking mga tupa at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Sinabi rin sa Isaiah chapter 30 verse 21, at maririnig mo ang isang tinig sa likuran mo na nagsasabi, ito ang daan, lakaran ninyong ito. Ang isang batang nakikinig at sumusunod sa kanyang magulang ay iniiwas sa kapamakan. Ganon din po sa Diyos, mga kapatid. Ganon din tayo sa Diyos. Kung susundin natin siya, hindi tayo mapapahamak, kundi tayo ay pagpapalain. Kaya sa ating conclusion, mga kapatid, ang Deuteronomy chapter 26 verse 17 ay isang paalala ng ating tipan sa Diyos. Hindi lamang natin siya kinikilala bilang Diyos, kundi pinapangako nating susunod at mamumuhay ng naaayon sa kanyang mga utos. Kaya sa summary, ang pagtanggap sa Diyos bilang Panginoon, dapat siya lang ang ating maging Diyos. Ang paglakad sa kanyang daan, mamuhay tayo ng naaayon sa kanyang kalooban. Pagsunod sa kanyang mga utos, ang pagsunod ay patunay ng ating pananampalataya at ang pakikinig sa kanyang tinig, dapat pakinggan natin ang Diyos ng higit sa iba. Kaya mga kapatid, tunay mo bang tinatanggap si Jesus bilang Panginoon sa iyong buhay? Namumuhay ka pa ba ng naaayon sa kanyang utos o may mga bagay ka pang hindi sinusuko? Nakikinig ka ba sa tinig ng ating Diyos sa pang-araw-araw natin na buhay? So ngayong araw na ito, mga kapatid, italaga mo muli ang iyong sarili sa Panginoon. Magsimula ka sa panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos at pagsunod sa kanyang kalooban. Ito na po nagtatapos ang aking mensahe ngayong umagang ito. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa paalala na ikaw lamang ang aming Diyos. Naway mamuhay kami ng naaayon sa iyong kalooban. Sumunod sa iyong mga utos at laging makinig sa iyong tinig. Panginoon, patnubayan mo po kami palagi sa aming araw-araw na buhay. Naway huwag kaming maligaw ng landas, kundi mas lalo pa kaming lumalim sa pananampalataya sa iyo. Dalangin mo namin, Panginoon, na samahan niyo po kami sa aming paglago. Samahan niyo rin po kami sa pang-araw-araw namin na hanap buhay. Ito pong aming pagsamot panalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa maikling oras na inyong inilaan upang ako'y inyong samahan sa programang Tinapay Mula sa Langit. Muli ko po kayong inaanyayahan sa araw ng bukas upang pakinggan at pagbulay-bulayan ang salitang ito. Feel free po to share this video upang maging pagpapala din po kayo sa iba. And don't forget also to subscribe to our YouTube channel, CRC Family, by clicking the notification bell button para sa mga upcoming videos and events. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jess Gabe ng CRC Calamba Daughter Church. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Magandang araw sa inyong lahat. God bless.